Karamihang tanong, bakit traffic pa rin sa Metro Manila? Kahit meron na mga alternatibong kalsada, meron ng expressway, yung mga ibang private sasakyan ay meron ding number coding. Pero bakit ganun pa rin kalala ang traffic, lalo na dito pag rush hour? Simula dito sa Mindanao Avenue, pupunta tayo ng EDSA at ating suriin kung bakit nga ba nagkaka-traffic pa rin dito sa Metro Manila. Nandito na tayo ngayon sa EDSA, Corner Scout, Borromeo. So bakit na magsisimula kabayan itong picture natin yung EDSA? Bakit traffic pa rin dito sa Metro Manila? Kahit marami ng mga alternative na kalsada, expressway ang nagawa dito. So pipicture muna natin itong NIA Scout Borromeo footbridge. Marami kasi nagtatanong nito kung gaano kataas ba yung footbridge dito sa EDSA para makatawid sa kabila. Tinatawag kasi nila Stairway to Heaven dahil napakataas. Ito nga kita nyo para makatawid sa kabila. Tinan mo kabay, no? Parang nag-mountain climbing ka na rin. Tara, picture tayo dito. So parang 4 na level. Baka makarating sa gitna. Yan guys, di ba? Taas talaga, oh. Dito matatanaw natin ng yung EDSA ng mas mataas. Grabe, oh. Tsaka wala siyang bubong. Hihingaling ka na. Grabe. Hihingaling ka talaga, grabe. Kaya sa taas ka ba yan? Maraming traffic dito sa Metro Manila. So alam nyo, dito sa EDSA, maraming mga alternative na modes of transport. Maliban sa 4 wheels na sasakyan, merong sakayan ng train. Ito ang MRT Line 3. Tapos meron ding EDSA bus carousel na meron siyang exclusive na bus lane para mas mabilis ang biyahe. Pero kung mapapansin mo kasi dito, mas madami yung mga private vehicles kaysa mga public utility vehicles. So kumbaga malaking space yung kakainin dito sa kalsada. Tingnan mo yung EDSA bus carousel, di ba? Dire-diretso siya, oh. Walang ka-traffic. Tapos sa mga motor naman, yung mabilis din. Kasi nakakadaan sila kahit saan. Basta merong bakante na daanan. Okay, nandito na tayo sa EDSA southbound. So isa-isayin natin ang mga iba't ibang dahilan din kung bakit matraffic pa rin dito sa Metro Manila. Unang-una na, bawat taon din nagkakaroon ng mga panibagong sasakyan, mga motor na binibili. So, siyempre, dagdag ko na naman yan dito sa kalsada. Gumagamit ng mga private vehicles papunta sa kanilang mga trabaho. Siyempre, para mas convenient yan, di ba? Siyempre, gagastos ka, may gasolina, tapos meron pang parking fee. Ngayon naman, yung iba nagtitipid dito, sasakay na lang sila ng train or sa bus carousel or sasakay ng mga UB Express para makatipid at higit sa lahat iwas pag-drive, lalo na pag ginabutan sila ng traffic. So isa rin sa mga alternatibo dito yung pagsakay ng mga EDSA bus carousel para mas mabilis ang inyong biyahe, tapos makakatipid pa kayo kasi kanyan less na igagastos mo pang gasolina kung meron kang private na sasakyan. So ito yung sitwasyon ngayon. So hindi lahat ng kalsada sa EDSA ay traffic. Meron ditong area lang sa EDSA na nagkakaroon ng heavy traffic, lalo na pag malapit sa intersection. So ang EDSA dumadaan dito sa mga iba't ibang cities. From north to south, ito po yung Caloocan, Quezon, San Juan, Mandaluyong, Makati, and Pasay. Kaya naman ganito katindi na rin yung traffic talaga dito dahil halos lahat nandito, yung private, public,
Saka yung mga sakayan ng train nandito na rin. Meron nga propose yung gagawa ng expressway sa EDSA. Napabalitaan nyo ba yun? Para siyang double decker eh. Hindi ko lang alam kung ano magiging itsura niyan. Pero isipin nyo, EDSA to, di ba? Tapos magkakaroon pa ng expressway sa dito. So parang pa na rin, no? Siguro didilim tong EDSA, no? Kapag matuloy yan, ano masabi nyo? Na din natin yun, na feature natin. Pero ewan ko lang kung ano yung mga update nun. So yung daily routine dito, kadalasan gumigising 5 AM. So wala pang araw yon. Ngayon, pag uwi na sila, mga 5:30 PM. Yung iba, nakakarating na ng bahay, madilim na, wala nang araw. So kumbaga, alis ka ng bahay, walang araw. Pag uwi mo, wala pa ring araw. So ganun katindi kasi yung pag uwi pala dito, halos kung na rin yun, dagdag pagod na rin kasi minsan naabutan ng 1 hour to 2 hours bago makarating sa inyong bahay. Pero malapit lang yun Minsan natatagalan pa, lalo na kapag dito ka sa EDSA, dadaan talaga. Unless kung yun na nga, meron kang alternatibo na sakayan. Pero yung MRT kasi, pag rush hour, punuan din yan. Minsan nagkakasiksikan pa yun Tsaka yung EDSA bus carousel. Maluwag lang yan pag after ng rush hour, yung mga 8 AM onwards, yun. Hanggang 5 PM. Pero pagdating ng 5 PM hanggang 8 PM, yan yung pinaka matraffic dito. So kung nakamotor ka dito, mas mapapabilis ang inyong biyahe at matipid sa gasolina. Itong bike lane, nauso yan dito sa Metro Manila after nung kasagsagan ng pandemic. Kasi dati, nung pandemic, wala yung mga transport, wala yung mga sakayan, di ba? So hirap maka-travel dati. So ito yung sitwasyon ngayon sa kapag rush hour. Grabe Ito kabay na talagang traffic na talaga to dahil kahit yung mga motor hindi na umuusad. Tingnan mo, walang galawan na, mga motor na yan. Paano pa yung mga sasakyan? Guadalupe na ito. Ganito kalala na talaga yung traffic dito sa Metro Manila. Kahit yung mga bike, wala nang daanan yung mga bike din So ang isolusyon na lang dito, maglalakad ka. Diyan sa sidewalk. Matagal din naman bago makarating. Pero kung malapit, ganito na talaga. Paano to? Itong dinadaanan ito, actually bike lane to Pero nag-miss ko na, naging motor lane na siya. Malapit sa Guadalupe. So tinan mo yung sitwasyon ngayon ng traffic dito sa EDSA. Tinan mo yung EDSA bus carousel. Dire-diretso. Sa isang bus, kaya ng mahigit mga 40 to 50 passengers yan. So maliit na space lang yung kailangan. Sa sasakyan naman, lagay natin mga 6 to 7 sa mga SUV. Sa mga sedan naman, mga 4 to 5. Motor, tinan mo yun yung motor at bike lane, nag-iisang lane na lang. Halos wala na madanan yung bike. Tapos ito, meron pang MRT Line 3, sakay ng train Kung gusto nyo nga mas mabilis, punuan din yung train mga pasahero. So ito ang nagiging problema dito sa traffic ng EDSA. Mas maraming mga private utility vehicles, mas maraming mga sasakyan na private kaysa sa mga ganito na bus, konti lang Kung gusto nyo mas mabilis saka makakatipid, sasakay ka ng bus or itong MRT Line 3 or magmumotor ka or bike. Kaya yung mga option dito, lalo na kapag araw-araw ka dumadaan sa EDSA. Ito po yung Guadalupe bus station. Meron palang dito elevator, pero mukhang hindi pa nag-ooperate Dahil sirado siya
Mukhang babaguhin yata tong design. Ito yung sakay ng EDSA Bus Carousel. Nakatipid ka pa kung dito ka sasakay sa EDSA Bus Carousel. Dito, maganda ka lang ng bus, oh. Tingnan mo, diba, kung gaano kalawak yung daanan ng bus ito. Gaano ka bilis. Yan. Northbound, may Philippine time na dito. So, ayon sa data pala, noong 2023, mahigit 400,000 mga bagong sasakyan pala yung nabenta. Ngayon, yung isa sa rason din dito, yung mga papasok ka na ng expressway tulad nito sa Mindanao Avenue, papasok ng NLEX segment eh. So, dito yung nagkakaroon ng traffic kasi ito sila papasok na ng toll. Ito po yung EDSA sa Guadalupe. Tingnan mo yung kalsada. Nagmistulang Christmas tree. Pulang-pula. At alam nyo ba na merong alternatibong transport din dito maliban sa kalsada? Ito na po yung sa Pasig River Ferry Service. Yan po yung Pasig River. So ito po yung mga water bus service in Metro Manila. Na ang mga area sa sakop nito ay Manila, Makati, Mandaluyong, Pasig, Marikina, and Taguig. So kung mas maraming mga ferry service boat ang madagdagan dito, pwedeng mas maraming mga pasahero ang ma-accommodate. Alam nyo ba na simula dito sa Guadalupe, pupunta ka ng Manila, makakarating ka doon ng via water bus service. Yan. Kasi meron din propose na gagawing Parex project, alam niyo, yung Pasig River Expressway. Dito dadaan malapit sa Pasig River. So, karamihan mga kadaan doon, syempre mga private vehicles na naman, yung mga 4 wheels, di ba? Yan, malaking tulong itong Pasig River Service Boat